Joey, the message was generic, not much data. He didn't even bother to include the tariff nego in SONA. Kasi he was called out. He was called out. Diba? He was called out. Kaya nga mapapansin mo itong SONA na to. This is when their kayabangan falls apart. Kasi before, diba? Before itong administrasyon na to, sobrang yabang nito, hindi talaga nakikinig sa critics eh. Diba? Pag sinabi mo na, ay wag niyong gawin yan, ano yan? Tapos parang, ay hindi, gagawin pa rin namin because we can. Ganyan. Si Thinking Pinoy, merong appearance sa SONA Natakpan na yung issue ng pagkamatay ni Tantoco. Actually, ang issue hindi yung pagkamatay ni Tantoco. Ang issue yung drugs na sobrang lapit na sa Malacanang. Social Deputy Secretary ni Lisa Marcos umamin na Judictus Benedictus per the media reports. Na nung nag-imbestiga daw yung pulis, sinabi niya, ayan, nagko-cash kami ng jowa ko. Ngayon, bakit parang hindi na-offend ang kaluluwa ni Risa Ontiveros? Napaka-sensitive pa naman ni Risa. Diba? Ba't hindi ka napaka-sensitive ngayong mga panahon na to? Na government official handpicked by Lisa Marcos ay Judictus Benedictus, an armed woman. Diba? Pagka sa mga wokeism na ganyan, yung mga what should be, sa pagkakunwari, Jodik, Pogo nga, offend na offend siya, diba? Pag sugal nga, offend na offend siya. Although, sa Pogo lang siya offend na offend. Kaya sa online gambling, once lang siya pumutak, di na pumutak ulit. Ang ganda diskarte nila, pinapasok sa bitag ang baste, sabi ni NED Pangilinan. Actually, I would say na while the operation is very, very aggressive, I think it did not deliver its intention. Ino-ayan nila, sinobrahan nila sa pagiging aggressive. So ngayon, yung distraction would only last for, diba? Saglit na saglit yan. And for something that is very, very expensive to mount, pagkatapos parang hindi naman siya pag-uusapan ng bonggang-bongga. Ngayon, mas madami na ngayon yung content ng mga tao na putang ina nyo, mga clown kayo. Yes, sabi ni Jelly, yes, actually na-expose sila, correct. Dahil sa sobrang aggressive nila gawin na smokescreen yung kay Baste, and because they felt na napapasok nila sa kanilang patibong si Baste, it exposes them. Okay, so punta na tayo sa flood control project. Yung sinasabi ko kanina na nagbago yung tone nung nitong Bongbong Marcos na to, na hindi masyadong mayabang yung SONA niya. Bumaba ang krimen, pero aminin natin na hindi meron siyang parang konting reality check. Tapos he started his SONA by admitting na yung election is an admission na hindi na bet ng tao yung mga ginagawa ng gobyerno. Pagdating sa flood control, inamin niya na yung flood control project na pinagmamalaki niya the previous SONA is a sham. And what does that say about your leadership, Bongbong Marcos? You have to wait 1 full year, putang ina mo ka, before you realize na sham yung flood control project na pinagsasabi mo. You waited 2 typhoon seasons to act, putang ina mo ka. You waited for your fellow Filipino to die. Dapat nga, nung nagyabang ka ng July at bagyo-bagyo nun, immediately nung pagkatapos ng SONA nung 2024, na pinagmamalakang meron kang 2,500 na flood control project at ang daming mga namatay sa baha. Immediately after that, doon pa lang dapat kumilos ka ni. Pagkatapos, ngayon, because sinampal ka ng katotohanan ng eleksyon, that's when you decided, sige na nga, magtatrabaho na ako. Sobrang kadiri. Puro lang empathic message sa Ate Joey para makonect siya sa masa. Totoo. So, yun po ang estado ng ating bansa. Martin Romualdez is still the House Speaker. Chis Escudero is still the House Speaker. I think si Chis Escudero, mukhang mas importante kay Chis Escudero na manatiling Senate President. He made a choice Committed lang siya sa kanyang pangarap. So ngayon, mukhang ang pangarap ni Chis Escudero is to stay as the Senate President. Hindi siya very keen on ituloy yung impeachment trial And I think that really earned him the Senate presidency. Kasi luminya sa kanya yung mga Duterte Black senators Kaya inaaway si Chis Escudero, di ba, ng mga pink at saka ng mga yellows. Kasi nga, siya dyan hindi siya talaga keen on pushing with the trial. It doesn't mean na kakampi natin si Chis Escudero. Walang ganon. Chis Escudero is only loyal to his ambition. So ngayon, in order to stay and to reach his ambitions, kailangan niya ng concession, ganyan. So, hindi niya na-accomplish. Ayan, eto na. Hello, Sasper! At magsasagawa tayo ng mga palaro
at intrams sa lahat ng pampublikong paaralan. Magsisimula raw siya ng intrams. Sobrang yung strategy nila dito, yung parang sobrang baba ng expectations, no? Hindi. Tapos pumalakpak pa yung mga nandun. Parang, bright idea. girl, para tayo nasa Twilight Zone. Parang ano mo magagawa natin para sa mga estudyante? Parang ganyan na iniisip nila, no? Alam, magpa-intrams tayo. Para siya, alam niyo yung high school reunion na movie, yung I invented post-it. So, para siyang ganun ngayon. I invented intrams. Hindi naman nawala yung intrams eh. Nag-inspeksyon ako at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magtunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga pick-up, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinalakpakan pa no? Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo at ginawa sa inyo. This administration is all about showmanship eh. Since hindi ka magaling kumanta, dadaanin mo na lang mga ganun-ganun. Girl. If you're going to rate the SONA compared to previous SONA of BBM, yung 2022, 2023, 2024, how different yung SONA ngayon sa mga previous SONA? 2022 is good. 2023, ha? 2024, ha? 2025, what? Utak na! Alam mo bakit hindi siya proud na pinakulong niya si Kuya Ardy? Di ba accomplishment niya yan? Oo. Hindi niya binanggit, no? Yeah. Hindi niya binanggit. Oh, ba't hindi ka proud? Di ba dapat proud ka? So, ibig sabihin, hindi ka proud. Hindi nga rin niya binanggit yung yung, I think they were posturing na maging accomplishment yung minus 1%, yung tariff. Hindi rin niya sinabi eh. So, nagano sila dito, kumain ng humble pie talaga yung BBM administration ng before this sa pagpe-prepare nila. Kumain sila ng humble pie. So, kaya ang naisip na lang nila intrams. Kaya intrams na lang, Bex. Kasi at least yun madaling ma-accomplish. Mga bakla kayo ng taon, intrams. Simula na nagkaroon tayo ng public school system, Bex, may intrams na. Diba? Bex, sa ibang bansa, ang iniisip na nila ngayon is i-integrate na ang AI education mula kinder. Ikaw ang iniisip mo intrams. At proud pa siya, no? Proud ba yung pagkakasabi niya? Yung parang kakaimbento pa lang. Alam mo yung parang, ang galing ng idea na to. Parang... First time! Discount daw sa mga PWD at sa seniors, sa kuryente, matagal na yun Ang ginawa ni BBM ngayon, they really parang set the bar so low for this SONA. Ang gwapo naman nito. Becky ka ba? Hi, Sas. Sino? Si Paolo, yung tumambay dun sa harap ng bahay nila PRRD nung supposedly may raid. Becky nga. Becky ka ba? Oo. Okay, ikaw na Joey makipag-usap. Ilalabas lang natin ang ating alas, diba? Dahil ang dalawang pinakamagandang dilag ng show business ay nagharap. Gusto ko i-share sa inyong lahat para hindi lang akong biktima nito. Galing po to kay Derek. Ang dalawang pinakamagandang mukha sa balat ng show business. Sino yung nasa left side? Heart. Si Heart Evangelista. Really? Grabe si Heart, no? Na parang... Anyway, ano yun, Paolo? Anong chika mo? Ganun pa rin naman. Mamaya kasi umakyat ako para sa Bianca. Yung message ko sa'yo, actually. Sana if you guys are still available and if Sass is also available, that's gonna be sa Davao City. Okay. Pero Zoom lang naman kami, di ba? Yeah.
Oo, Zoom. Ano yan? Baka binibenta na tayo nito. Ano pinagsasabi mo, Paolo? SMNI invitation. SMNI ka ba? Taga Davao ka? Taga Davao. Really? Bisayan ako. Kayo. Bisaya kayo. Kayo. Bisaya kayo. Bisaya man. Kids. Urikat. Okay, anyway, ayun na nga ho siya. So balikan lang natin tong yung kay Tore. Kasi parang, I really felt na talaga sobrang off nito. Nag-react yung maraming nag-react kasi talagang sobrang bastos naman talaga ni Tore dito. So ang dami talagang nag-react. Tapos si General Escobal, binrush off lang niya. Ang nag-react yung ibang mga retired, si Sir Nelson Salas yata yon. Hindi ko alam kung nag-react rin sila General De Leon si Sir De Leon, kung nag-react din siya pagkita sa iba ring mga retired general. But I hope they are doing something kasi hindi po pwedeng maging, if mapapalampas nila yung mga ganitong klaseng tao sa men in uniform, sa service. If mapapalampas nila yung ganitong klaseng tao sa service, kasi parehas naman silang men in uniform, although yung isa, civilian force, sila military. Kung gaganto-gantuhin lang sila nito ng civilian officer, this is not right. Tore is mocking the military here. Sa totoo lang, sa isang banda, medyo parang buti na lang ginawa rin to ni Tore para maramdaman rin ng ating mga men in uniform na ganito kayo binababa nitong unggoy na to. If you're going to allow a PNP chief to act like this, what will stop PNP moving forward na hindi magganito-ganito, na hindi mag-power trip ng wagas? Intindi nila, talaga, civilian force to ha? Civilian force to. If they can do this to retired generals, mas malamang kaya nilang gumawa ng mga karimari-marim na mga hindi lang salita ang gagawin nila sa mga civilian, sa mga ordinary citizen.